Isa pong market analyst ang nagbigay ng matapang na target price na $42 para kay Dogecoin matapos itong mag-bounce mula sa isang crucial support zone. Ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor na interesado rito kay Dogecoin? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan mga ka-crypto ay ano nga ba ang nangyari kay Dogecoin? Kaya simulan po natin sa kasalukuyang kalagayan nito. Matapos po ang matinding pag-akyat ni Dogecoin noong fourth quarter ng taong 2024 kung saan ay tumaas ito ng higit 160% at umabot sa multi-year high na 0.4846. Ayan, ay nagkaroon po ng malaking pagbaba sa presyo nito na umabot na ng 31%. At ano ang dahilan? Marami pong mga bagay ang nag-contribute dito. Kabilang na po ang inauguration ni Pangulong Donald Trump at ang opisyal na launching ng Department of Government Efficiency or DOGE. Pero hindi naging sapat ang mga balitang ito para pigilan ang bearish trend ni Dogecoin. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga analyst? Ayon sa isang analysis mula sa TradingView commentator na si MyCryptoParadise. Ayan, kasalukuyang nasa correction phase daw itong si Dogecoin. Ano nga ba ang correction phase? Sa madaling salita ay ito ay ang panahon kung saan ang presyo ng isang asset ay bumababa matapos ang matinding pagtaas. Ipinapakita ng analysis na ang presyo ni Dogecoin ay nag-retest ng isang mahalagang support level na crucial or napakalaga para mapanatili ang long-term bullish trend nito. Ayan. Meron po tayong chart dito na ibinahagi rito. Ayan. Ng analyst. At ayan, ipinapakita po ng analysis dito na nagkaroon ito ng retest sa support level na napakalagang support level. Yan. Sa technical analysis, ang retest po ay ang muling pagbalik ng presyo sa isang support level matapos po itong lumagpas o magkaroon ng breakout. Isang magandang halimbawa nito ay noong June 2023 kung saan ay nag-retest po si Dogecoin sa support level na nasa presyong 0.06151 bago po ito tumaas sa presyong 0.1515 noong October 2022. Ngayon ay ano po ang susunod na target? Ayon po kay MyCryptoParadise, posibleng mag-retest muli si Dogecoin sa support area na 0.1512 bago po magkaroon ng anumang sustainable price upswing. Kung mangyayari ito, ang target price ng analyst ay napaka-ambisyosong $42. Ayan, $42 po. Isa po itong 12,611% na pagtaas mula sa kasalukuyang presyo ni Dogecoin na nasa 0.3321. Bagamat hindi po nagbigay ng eksaktong timeline ang analyst para sa target na ito, pinaalalahanan niya ang mga investors na mag-buy the dip at bantayan ang market sentiments para makita kung magkakaroon ng reversal mula sa support zone o magpapatuloy ang pagbaba ng presyo. Ngayon ay bakit po mahalaga ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investors, lalong-lalo na sa mga interesado rito kay Dogecoin. Ayan. Una ay kung tama po ang prediction ng analyst na si MyCryptoParadise. Napakalaki po ang potential gains para sa mga nakabili kay Dogecoin sa mababang presyo. Kaya imagine kung bumili ka po kay Dogecoin sa presyong 0.3321 at umabot ito ng $42, syempre sobrang laki po ng magiging tubo mo dyan. Pero tandaan, dito po sa mundo ng cryptocurrency ay napaka-volatile ang market. Ang ganitong mga prediction ay hindi po garantiya. Malaga pong maging mapanuri at handang tanggapin ang anumang risk. Kaya kung balak mo pong mag-invest, siguraduhin mo na handa kang
handa ka pong mawala ang pera na iyong ilalagay dito. At yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin lang ay magandang balita. Ito po ay isang magandang balita kung sakaling maging totoo ang prediction ni My Crypto Paradise. Pero tulad po ng lagi kong sinasabi, huwag pong basta-basta maniniwala sa hype. Gumamit po ng technical analysis, fundamental analysis at syempre huwag kalimutang pag-aralan ang market sentiment. Mag-invest lang ng halaga na kaya mong mawala at mag-diversify ng investments. Paalala rin na kahit mataas po ang potential returns ng cryptocurrency, may kaakibat itong malaking risk. Kaya naman, mahalagang maging educated tayo at patuloy na mag-research tungkol sa mga bagong balita at analysis na may kinalaman sa ating investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.